For today's cooking video ay magluluto si auntie nyo ng beef stew na gamit ay mga simple ingredients lang, hindi yung masyadong mahal. So mayroon tayong dito, yung karne na yan worth $18 something. So hindi natin yan lutuin ng isang recipe lang. So kinat ko ng half yung karne. So mga 18 divided by 2, so $9 lang. So kintahin talaga yan ni auntie. Alam nyo kung bakit? Kasi yung anak ko at saka ako, hindi kami kumakain ng masyado ng mga leftover kasi naiiwan yung leftover sa refrigerator at nakakawalang gana, lalo na yung anak ko, maarte yun. Ayaw niya kumain yung mga leftover na init ng init. So, kinat ko ng half yung karne ha. Kasi, kailangan fresh yung kainin natin. Mas masarap pag fresh, okay? So, nag-cut lang tayo ng mga simple ingredients talaga. Carrots, potato, garlic, onion, celery, at saka repolyo. Optional lang yung mga vegetable na nilalagay ko dyan. Pwedeng walang repolyo din ito. Pero itong beef stew na to, pwede na kasi itong walang kanin. Nakakain siya ng walang kanin. Kung gusto mo lang. So kaya ayan, pagkatapos kong hiwain yung mga vegetables ay hiwain natin yung kalahati ng karne at yan lang yung ilulutuin natin. Tapos hinugasan ko talaga yan guys, yung karne. Yung iba dito, yung mga cooking dito na mga video, di ba? Hindi nila hinugasan yung karne, lalo na pag mga ground meat. Diretso na ilagay sa kawali. At tayong mga Filipino, naghuhugas tayo. Kaya yung karne natin masarap. Hindi, joke lang. Kaya yung ating meat is fresh and smell good and yummy. Oo, ganon. So, moving on, nagpainit si auntie ng kawali, tas lalagyan niya ni auntie ng cooking oil kasi ganon pagka nakaluwag-luwag tayo sa buhay, bibili tayo ng cooking oil. Joke lang. Joke lang guys. Kasi yan yung available ko na oil kasi naubusan ako ng vegetable oil. So, ilagay lang natin sa pan yung pag nainit na yung mantika, yung garlic at saka onion. Tapos, wag na nating patagalin. Ilagay na natin yung hinugasan nating karne na baka. Ganyan. So, 'di ba? Marami na 'yan pag naluto kasi marami yung gulay natin, iba-ibang gulay, colorful, parang colorful ng buhay ko na kasing anghang din, char lang. So, ganyan lang. Tapos, ang gagawin ko dito, guys, para hindi maputla yung ating baka, lalagyan natin ng isang kutsarang tomato paste. Isang kutsara lang para hindi masyadong maasim yung ating beef stew na kasing asim ng buhay ng auntie nyo. Iwasan natin yung guys dahil ayoko talagang maranasan ninyo ang asim na naranasan ko sa buong buhay ko. Joke lang guys. So, ganon pa man. Okay? Lagyan ko din yan ng kasi wala akong fresh na kamatis na pampahamis ng kutis. Kaya nag-decide ako na yung kamatis ko from my garden sa aking backyard na frozen, sabi ko, pag nalata itong karne, syempre malata din yung kamatis. Kaya yun ang pinanghalo ko dyan. O, tingnan nyo. Nahirapan si auntie pag niyan. Pero okay lang to, diba? Tapos, lagyan natin ng black pepper, everything susuning from Costco. Garlic salt, tapos, syempre, Pilipino tayo, lagyan natin ng kunti lang yung soy sauce. Tapos, yung pinaka-last, guys, yung parang abog-abog lang, yun ay Italian seasoning. Yun ang magpapabango ng ating beef stew. Tapos, pina-tender natin yung karne. Hindi ko na pinakita kasi mahaba masyadong yung video. Saka ko naman inilagay yung ating gulay na carrots at saka patatas. Ayan na, nilagyan ko na ng tubig from Mississippi River. Kasi yung anak ko, gusto niya na saucy yung kanyang beef stew. At saka, madali ding malunok ng asawa ko kapag ang mga pagkain niya, lalo na pag kanin yung pinapakain ko sa kanya, may sauce din. So, pagkatapos nung mag-tinder na yung mga gulay guys, saka ko naman inilagay yung natira pang gulay natin na ang celery at ang repolyo. Pero mga 3 minutes lang to kasi gusto ko yung medyo crunchy-crunchy yung ating repolyo at saka yung celery. So ganun lang ang pagluto ng beef stew. Very easy. At saka hindi na kailangan talaga ito ng kanin. Pero kung gusto mo ng kanin, okay lang din. Optional. So yun lang. God bless and thank you for watching. Bye-bye!